Kilala mo ba yung laging sunod sa uso, bagong phone, bagong gadgets, bagong damit, sapatos, o di kaya ay madalas mag-travel pero baon sa utang? For short, ito yung may mga lifestyle na pangmayaman pero hindi kaya ng budget nila. For our today's first episode of our financial serye, sasagutin natin kung ano ba yung fake rich na naririnig natin at gaano ba kapeke ang kayang gawin ng isang tao na nagpapanggap na mayaman. Pangatlo, paano ka ba makakaalis talaga sa pagiging fake rich? Una, so ang fake rich is, Tagalogin na natin, from the word fake at rich. Pekeng mayaman. So, ibig sabihin, nagmamayaman ka, pero hindi kaya ng lifestyle mo o ng budget mo. For short, hindi totoo. Paano mo naman malalaman kung hindi totoo ang isang bagay? Kapag nakakaramdam ka ng something na negative or uncomfy ka or parang nagigilty ka, yun na ang sign na hindi yan totoo. So for example, bibili ka ng sapatos. Kaso, ang budget mo, pang murang halaga lang. Pero dahil nakita mo na yung mga kaibigan mo ay mas nakasuot ng mga mahal na sapatos, so ikaw sasabay ka din sa kanila kahit hindi naman kaya ng budget mo yun. So dahil nafe-feel mo na nagigilty ka or kinakabahan ka kung kaya mo bang bayaran yun, may kaba, may takot, may pag-iisip kung sinong magbabayad, lahat ng yun kapag nafe-feel mo, isa yon sa senyales na ikaw ay isang fake rich. Gaano ka-extreme na kayang maging fake rich ng isang tao? So, isang example niyan is lahat ng klase ng fashion, kaya niyang gayahin, kaya niyang bilihin, pero wala siyang savings. Puro utang yun. Puro credit card yun. Meron din tayong tinatawag na pakikisama gastos. So, tipong kahit hindi niya afford, sasama pa rin siya sa travel dahil ayaw niyang ma-left out or ma-FOMO sa mga kasama niya. So, kahit na mabaon siya sa utang, sasama pa rin siya. Meron din tayong kilala na mga ganito na social media illusion. So, yung mga tao na to is a social media talaga namang naka-broccoli, naka-steak, naka-tempura and all, kung anumang mga mahal na mga pagkain. Pero in real life, naka-cup noodles lang pala or minsan hindi na kumakain. Last is, paano ka ba talaga makakaalis sa pagiging fake rich? So, una is, learn to love yourself. No need to compete with others. So, just do what you love to do, pero make sure na kaya mo yung panindigan, kaya ng budget mo, at hindi ka lumalagpas sa budget mo. Live below your means. Ibig sabihin is gumastos ka lamang nang hindi tataas doon sa kinikita mo. I know hindi lahat magaling sa math, pero basic math is huwag kang gagastos ng beyond 50% ng kinikita mo. Kasi may mga bills ka pa, may isa-save ka pa. Next is bayaran mo muna yung mga utang mo. Prioritize mo rin yung needs over wants. So, isa to sa main reason kasi mas pinaprioritize nila yung deserve ko to, ako to, pagod na ako, I need this retail therapy. Next is build an emergency fund o kaya naman ay patibayin mo yung financial foundation mo. So, start building your insurance, yung emergency fund mo, dapat 6 to 12 months ng monthly mo na expenses. Dapat din, nagsisave ka talaga every month. Use the 50-30-20 rule. Kung hindi mo yun kayang sundin, at least save every time na may dumadating sa'yo na pera. Every cash in, dapat may kinikip bago mag-cash out. Next is disiplina. So, kailangan mo talagang maging strict sa paggastos. For example, may gusto ka talagang sapatos, hindi mo mapigilan yung sarili mo. First is, tanungin mo yung sarili mo, kailangan mo ba talaga to? O next naman is, magkano yung sapatos na yan? Pag nalaman mo na kung magkano, alamin mo gaano mo nga ba katagal pinaghirapan or ano mo nga ba katagal bago kitain yung halaga ng sapatos na yan at kaya mong gastusin ngayon din.